Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanes, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa NAIA. Dating pulis kalaboso sa bypass operation ng PNP sa Naga City. At lalaking kukuha sana ng police clearance na pag-alamang may warrant of arrest. Narito ang mga balita hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa ating unang balita, dahil sa patuloy na operasyon ng pambansang pulisya kontra iligal na droga, mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa ikinasang interdiction operation ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa NAIA. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Justin Mamolo. Nasamsam ang higit sa 3 milyong halaga ng iligal na droga sa ikinasang interdiction operation sa Central Mail Exchange Center, Domestic Road, Pasay City pasado alas 12 ng tanghali nitong December 29, 2023. Sa pinagsanib puwersa ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nakumpiska ang 995 peraso ng mga tableta na hinihinalang ecstasy, 450 na gramo na dried leaves na hinihinalang high-grade marijuana o kush, 114 na gramo ng white crystalline substance na hinihinalang shabu at ang 34 na peraso ng vape cartridges na hinihinalang tetrahydrocannabinol o THC. Ang mga nakumpiskang iligal na droga ay tinatagang nagkakahalaga na aabot sa 3,327,220 pesos. Walang nahuling suspect sa nasabing operasyon, ngunit hindi tumitigil ang aming unit sa malawakang opensiba kontra iligal na droga. Ang mga nakuhang iligal na droga ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA Headquarters para sa tamang disposisyon. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Timbog ang isang rank number 7 most wanted person sa regional level ng mga tauhan ng Silang Municipal Police Station kung saan natunto nito sa Mariveles, Bataan. Ang balita mula kay Patrolman Lubimir Julian. Naaresto ang rank number 7 most wanted person regional level sa Barangay Biyaan, Mariveles, Bataan. Kinilala
ang suspect na si alias Nick. Sa isinagawang pagmonitoring at pagsurveillance, inaresto si Nick sa bisa ng warrant of arrest para sa krimen ng robbery with homicide, Revised Penal Code Article 294 sa ilalim ng Criminal Case Number TG-23-1100 na in-issue ng Regional Trial Court Branch 18, Tagaytay City, Cavite na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustudiya na ngayon ng Silang Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Diretso kulungan ngayon ang bagsak ng isang lalaki nang kukuha lamang sana siya ng National Police Clearance at napag-alamang may bench warrant of arrest. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Reyna Joyce. Nahaharap sa kasong paglabag sa Social Security Law ang isang lalaki matapos itong makitaan na may record pala ito sa sistem ng National Police Clearance. Nakilala ang kukuha lang dapat ng police clearance na si alias Alfred 55 anyos kung saan may bench warrant of arrest pala ito sa kasong violation of Section 22A in relation to Section 28 of RA 1161 as amended by RA 8282 o Social Security Law na inilabas ni Honorable Tomas Ken Dizon Romaquin ng RTC Branch 24, Binyan City, Laguna. Hinainan ito ng mga pulisya ng Warrant and Subpoena Unit sa Ayala Mall South Park, Barangay Alabang kahapon lamang pagkatapos ay dinala sa Muntinlupa Police Station para sa tamang disposition. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Bataan. Narito ang report. Tinatayang 136K halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa dalawang sospek matapos ang bypass operation ng mga operatiba ng Bataan PNP sa Barangay Mabuco, Hermosa, Bataan. Kinilala ang mga sospek na si Harold Canyon E. Peña at Alvin Cruz E. Suarez. Matagumpay ang naturang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Palmer Z. Tria, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office. Ayon sa ulat ng Bataan PNP, nasa 20 gramong shabu, kabilang ang budol money ang nakumpiska sa nasabing operasyon. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Hermosa PNP ang mga naarestong sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang pagpapaigting ng Bataan PNP sa kanilang kampanya kontra iligal na droga upang mapigilan ang paglaganap nito sa kanilang probinsya. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Gisalvi Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samantala, kalaboso ang isang senior citizen na lalaki matapos maaresto ng mga tauhan ng Anti-Cybercrime Group Crime Unit 1 dahil sa pagkakaroon nito ng kasong estafa. Patrolwoman Mary Grace Artezuela, ibahagi mo. Nitong ika-20 ng Disyembre taong kasalukuyan, inihain ng mga tauhan ng Ilocos Sur Provincial Cyber Response Team katuwang ang Bantay Municipal Police Station ang warrant of arrest laban kay alias Ray, 65 anyos at residente ng Bantay, Ilocos Sur. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang suspect sa kasong estafa through falsification of public documents na may criminal case number 6302-V noong Pebrero taong 2008 na inilabas ng RTC Branch 21 Vigan City, Ilocos Sur na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 24,000 piso. Ang naarestong suspect ay dinala sa Ilocos Sur Provincial Hospital para sa physical examination. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa pangangalaga ng Bantay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artezuela, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela.
Nagsagawa naman ng Christmas gift giving activity ang mga miyembro ng Sangguniang Kabataan o Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT sa mahigit 200 kabataan ng Shelito Homes, Barangay 177, North Caloocan City. Ang ulat mula kay Corporal Sheena Marita po. Ang aktibidad ay pinangunahan ni SK Chairman Vin Salvani ang pamamahagi ng mga regalo sa mga kabataan ng kanilang barangay. Ito ay upang iparamdam sa mga kabataan sa kanilang nasasakupan na ang presensya ng Kapaskuhan, pagmamahalan at pagbibigayan sa pagpasok ng bagong taon. So ngayon po, ngayong araw po ay naglulunsad po kami ng Christmas gift giving po para sa mga kabataan ng Barangay 177. Ginagawa po namin to upang makapagbigay po ng konting kasiyahan sa mga kabataan ng aming barangay. At pinigay rin po kami ng SK bags at SK education na kit po, katulad po ng mga ballpen, notebook. Kaya po namin ito ginagawa upang maging masaya po yung New Year po ng kabataan para kahit bago matapos yung taon, mabigyan natin ng magandang New Year yung mga kabataan po. So yun, bilang youth member ng KKDAT, Kabataan kontra Droga at Terorismo, naniniwala po ako na magandang tandem po ang kabataan at kapulisan para po mas maggabayan po sila lalo. Ang kapulisan po ay napakahalagang papel po sa ating komunidad. Katulad po sa pagbibigay sa atin ng seguridad. Yung mga pulis po, yung isa sa naging inspirasyon ko at mga naging kasama ko po nung ako pa po ay isa po pong youth member nila. Magandang tulong po yun dahil po makikita po ng mga bata na yung mga bagong leader nila at upang malinis nga po sila sa maling landas at illegal na droga. Sa tulong ng ating mga kapulisan ng Caloocan City Police Station, Substation 8 sa pamumuno ni Police Major Harold Aaron H. Melgar, Substation 8 Commander at ng tauhan mula sa RP Cadu NCR na pinangunahan ni Police Major Marlon Banania, Deputy Chief RP Cadu NCR ay naging matagumpay ang isinagawang gift-giving activity. Itong darating na New Year, pinapalahanan natin, nire-remind natin mga kabataan at lahat ng mga tao na umiwas pa tayo sa paputok. Okay? Lalong-lalo na po yung paputok ng baril. Siguro po mas maganda kung mag-alternatibong paputok na lang tayo gaya ng korotot, tambol, o yung mga takip ng kaldero para maging masaya tayo at saka maiwas ang disgrasya at saka makakadisgrasya tayo sa mga tao. Hinikayat niya ang mga kababayan na salubungin ang bagong taon ng masaya at ligtas sa kahit anong panganib. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sheena Marita po, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tapu. Tuwa at saya naman ang naramdaman ng mga Taguigueños matapos ang makatanggap ng pamaskong handog galing sa mga kapulisan ng Taguig City. Muling magbabalita si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Kahit dumaan na ang araw ng Kapaskuhan, patuloy pa rin ang pagbabahagi ng pamaskong handog ng mga kapulisan ng Taguig City Police Station sa mga bata at residente ng Zone 8 Secondary Road, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City kahapon lamang. Ang aktibidad na ito ay sa pangunguna ni Police Major Judge Rowe Donato, hepe ng Substation 1 at sa supervision ni Police Colonel Robert Baeza, Chief of Police ng Taguig City Police Station. Laking pasasalamat ng mga residente na napili ang kanilang lugar upang makapagbigay serbisyo ang ating kapulisan. Nakaangkla ang aktibidad na ito sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP Police General Benjamin C. Acorda Jr. na strengthening community engagement na naglalayong mapaigting pa ang ugnayan ng kapulisan at komunidad para sa ikabubuti at ikauunlad ng mamamayan. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Mahigit 100,000 pisong halaga ng marijuana ang binunot at sinunog ng magsagawa ng operasyon ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Magbabalita dyan si Patrolwoman o Patrolman Joven.
Tinatayang nasa 150,000 halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng Benguet PNP sa Sitio Banat, Takadang, Kibungan, Benguet nito lamang ika-29 ng Disyembre taong kasalukuyan. Nadiskubre ng mga operatiba ang dalawang plantasyon ng marijuana na may humigit kumulang 750 piraso ng fully grown marijuana plants sa isang communal forest na may standard drug price na 150,000. Kaagad naman binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga nadiskubring marijuana plants sa mismong lugar ng taniman. Ang Benguet PNP patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra illegal na droga para mahuli ang mga nagpupuslit at nag-aangkat ng ipinagbabawal na halaman. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako pong inyong PNN Correspondent Patrolman Joven Silawan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Silawan. Hindi na nakapalagpa ang isang wanted person matapos mahuli sa ikinasang manhunt operation ng Asingan PNP dahil sa kaso nitong statutory rape sa Baguio City. Tunghayan ang report ni Corporal John Del Supremo. Sa koneksyon sa isinungguning impormasyon, bandang alas 3:30 ng hapon, sa Purok Bubon, Luacan Proper, Baguio City, nagsagawa ang mga tauhan ng Asingan Municipal Police Station ng pag-serve ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266A, Paragraph 1 in relation to Article 266B ng Revised Penal Code. Ang nasabing warrant ay walang nirekomendang piyansa na nilagdaan ni Honorable Jacinto Mirin de la Cruz, Acting Presiding Judge ng Brand 49 Regional Trial Court, Ordanita City, Pangasinan. Ang warrant na ito ay nilabas laban kay Marlon Marquez Soberano o mas kilala bilang Wilvin, 54 taong gulang, may asawa at naninirahan sa Barangay Sobol, Asingan, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, ang akusado ay naharap sa mga seryosong aligasyon ng statutory rape at kinakailangang humarap sa mga kaukulang legal na proseso. Ang naturang pangyayari ay isang resulta ng masusing investigasyon at pagtutog ng kapulisan. Samantala, ang Asingan PNP ay patuloy pa rin ang ugnayan sa kanilang komunidad sa pagsulong ng katarungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa kinaroroonan ng iba pang nagtatago sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Corporal John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Supremo. Mahigit 100,000 pisong halaga naman ng shabu ang nasabat ng magkasa ng bypass operation ng mga tauhan ng Taguig PNP. Nakatutok dyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Sa kulungan magdidiwang ng bagong taon ang suspect na si alias Francis, 47 anyos, matapos itong magbenta ng iligal na droga. Kahapon ng alas 6 ng umaga, matagumpay na naisagawa ng Station Drug Enforcement Unit ang buy-bust operation sa Barangay North Daang Hari, lungsod ng Taguig, at nasabat sa suspect ang 11 silyadong pakete ng hinihinalang shabu. May bigat na 16 gramo at may standard drug price na 108,000 pesos. Buy-bust money, pitaka at cellphone. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at dinala na sa tanggapan ng Taguig City Police Station para sa tamang disposisyon at investigasyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Himas rehas ang isang nagpanggap na police intern matapos masakote ng mga tauhan ng Valenzuela PNP nang mang-hold up ito sa isang pawn shop sa naturang lungsod. Muling magbabalita si Corporal Sheena Marie Tapu. Dahil sa masigasig na pagpapatrolya ng kapulisan ng Northern Police District, ay nasakote nila ang isang lalaki na nang-hold up ng sanglaan at nagpanggap na police intern sa Barangay Paso de Blas, Valenzuela City. Kinilala ang suspect na si Heramos, 26 na taong gulang at residente ng Bisalaw, Bagbaguin, Valenzuela City. Nagdeklara ng hold up ang suspect sabay tutok ng baril sa security guard. Dahil dito ay kaagad umaksyon ang Valenzuela Police Station Tactical Operations Center sa tulong ng Police Substation 1 Barangay Paso de Blas at sa Special Weapons and Tactics Team na naging dahilan ng pagkadakip ng suspect. Na-recover mula sa suspect ang isang kalibre 38 baril na may 3 bala at PNP ball cap.
Kaya naman nahaharap ang suspect sa mga kasong pag-attempted robbery, paglabag sa Republic Act 10591, a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at illegal use of uniform and insignia. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sheena Marita po, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Tapu. Arestado ang isang 30 anyos na lalaki ng mahuli sa ikinasang operasyon ng Infanta PNP dahil sa kaso nitong robbery sa Infanta, Pangasinan. Yan ang sinubaybayan ni Corporal J.R. Dalmendo. Arestado ang 30 anyos na mister dahil sa kasong robbery matapos ang isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Infanta Municipal Police Station, Infanta Maritime Law Enforcement Team at ang 105th Maneuver Company ng RMFB-1 sa bayan ng Infanta, Pangasinan. Naaresto si alias Jarel sa bisa ng isang warrant of arrest na ibinaba ni Honorable Vincent Espinosa Lamug, Presiding Judge ng RTC Branch 70 ng Burgos, Pangasinan, dahil sa kasong robbery na may inirekomendang piyansa na 100,000 pesos. Ang akusado ay naimpormahan sa kanyang karapatan at dinala ito sa Rural Health Unit ng nasabing bayan para sa physical examination at pagkatapos ay dinala sa himpilan ng Infanta Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon bago i-turn over sa hukuman. Samantala, patuloy ang pagpapaigting ng Infanta PNP sa kanilang mga programa at police operations upang panatiliin ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Dalmendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Dalmendo. Isang dating pulis ang kalaboso matapos itong kumagat sa naging bypass operation ng mga otoridad sa Naga City. Magbabalita dyan si Patrolman Rodel Grecia. Naaresto ang dating pulis sa isinagawang drug buy-bust operation ng Naga City Police Office sa bahagi ng Barangay Kararayan, Naga City, pasado alas 4:25 ng hapon. Ito lamang Disyembre 28, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na 48 anyos, dating miyembro ng PNP na nahuli matapos pagbentahan ang pusher buyer ng droga na nagkakalaga ng 5,000 pesos na nagresulta sa kanyang pagkakadakip. Narecover din ang 2 plastic sachet na naglalaman ng shabu matapos madiskubre pa ng kapulisan ang isang plastic sachet na may bigat na 1 gramo na nagkakalaga ng 6,800 pesos. Napag-alaman din na dati nang sumuko ang suspect sa parehong kaso sa ilalim ng kuplansan ng PNP. Maharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Rodel Grecia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Grecia. Samantala, dakuan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. 100 police non-commissioned officer ng Police Regional Office 7 ang matagumpay na nagtapos sa 15-day Retooled Community Support Program o RCSP training. Patrolman Edmerson Lapitan, ibalita mo. Bago matapos ang taon, matagumpay na nagsipagtapos ang 100 na Police Non-Commissioned Officer ng Police Regional Office 7 na sumailalim sa 15-day Retooled Community Support Program Training sa closing ceremony na ginanap sa Multipurpose Hall, Camp Sir Gusmeña Sr., Cebu City. Pinangunahan ang seremonya ng Chief Regional Staff ng Police Regional Office 7, Police Colonel Aladin M. Collado, Police Colonel Emily D. Santos, Chief Regional Committee Affairs and Development Division, at Police Lieutenant Colonel Clarissa R. Gabutan, Assistant Chief ng Regional Learning Development and Doctrine Division. Sa mensahe ni Police Colonel Collado, malugod na ipinabot nito ang kanyang pagbati sa mga nagtapos sa naturang pagsasanay at hinimok ang mga ito para sa higit na pagpapabuti ng paghatid ng serbisyo publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan.
Dalawang drug suspect ang timbog matapos ang ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa Ormoc, Leyte. Mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat. Yan ang tinutukan ni Patrolman o Patrolwoman Antoinette Miranda. Arestado ang dalawang drug suspect matapos mahuli sa ikinasang bypass operations sa Ormoc City, Leyte. Pasado alas 2 ng hapon nitong December 29, 2023. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit 8 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Arturo M. Fulero, SOE Commander, kasamang Provincial Intelligence Team Leyte, Regional Intelligence Unit 8, Regional Drug Enforcement Unit 8, Police Station 6, Ormoc City Police Office, City Drug Enforcement Unit at PDEA Regional Office 8. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang humigit kumulang 51 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 346,800 pesos, bypass money, cellphone, ID at sling bag. Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PDEG, ang naarestong suspect na sina alias Van, 24 years old, isang regional level high value individual, at si alias Mar, 38 years old. Ang mga nasabing drug suspect ay nabasahan ng kanilang makarapatan sa wikang kanilang naiintindihan. At ito ay pansamantalang nakakulong sa detention facility ng Police Station 5 Ormoc City Police Office habang hinahanda ang mga kasong maaaring ipataw laban sa kanila. Samantalang dinala naman sa Regional Forensic Unit 8 ang mga nakumpiskang illegal na droga para isailalim sa forensic laboratory examination. Ang nasabing operasyon ay nakuhanan at nai-record sa pamamagitan ng body-worn camera at alternative recording device. Sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Antoinette Miranda. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Miranda. Dahil sa patuloy na paghina ng pwersa ng mga makakaliwang grupo at sa magagandang programa ng pamahalaan para sa kanila, isang miyembro ng UGMO o Underground Mass Organization ang voluntaryong nagbalik loob sa mga otoridad sa Barangay Pelaon, Pinabakdaw, Sama. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Sherry Ann Masi. Isang miyembro ng Underground Mass Organization ang tuloy ng winakasan ang pagkikibaka at nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Pelaon, Pinabakdaw, Samar. Ang voluntaryong pagbabalik loob ay resulta ng patuloy na negosasyon ng mga tauhan ng Pinabakdaw Municipal Police Station kasama ang Regional Intelligence Unit 8. Ang sumuko ay sa ilalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno upang maging kwalipikado na tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sherry Ann Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Dalawang drug suspect naman ang arestado matapos makuhanan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Yan ang ibabahagi ni Patrolman Edmerson Lapitan. Walang kawala sa motoridad ang ginang nanotadong tulak ng iligal na droga at ang kasamahan nito kasunod ng tagumpay na pagkakadakip at pagkakasamsam ng nasa 60 gramo ng hinihinalang shabu na may halaga na 408,000 peso sa bypass operation na inilatag ng Police Station 9 ng Cebu City Police Office sa Sitio Kawayan, Barangay Guadalupe, Cebu City noong Biyernes. Kinilala ni Police Captain Rexel S. Yosores, hepe ng naturang estasyon, ang suspect at target ng operasyon na si Marcel at ang umano'y kasamahan nito na si Romnick na kapwa-residente ng Sitio Enriquez, Barangay Punta Princesa ng naturang lungsod. Nasa kustodiya na ng kapulisan ang mga suspect na naharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy ang buong kapulisan ng lungsod sa pagpapahusay at pagpapaingting na kampanya kontra iligal na droga at sa lahat ng uri ng kriminalidad. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan.
Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Samantala, narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang kawala ang top 1 most wanted person matapos mahuli sa naging operasyon ng mga tauhan ng Bukidnon PNP dahil sa kaso nitong 2 counts of rape. Patrolman Joel Subsuban sa report. Arestado ng Bukidnon PNP ang tinagurihang top 1 most wanted person na provincial level sa Purok Maripusa, Barangay Santa Fe, Libo na Bukidnon. Kinilala ni Police Captain Manolito E. Budo, officer in charge ng Libuna Municipal Police Station, ang suspect na si Rolando Crapatanta, Senior, 53 anyos, negosyante at residente sa Purok Maripusa, Barangay Santa Fe, Libo na Bukidnon. Ayon kay Police Captain Budo, naaresto ang suspect bandang alas 6:05 ng gabi sa visa ng warrant of arrest sa posisyon ng pinagsanib na puwersa ng Libo na PNP, Lead Unit, Bacuaga Municipal Police Station at Surigao del Norte PPO. Nahaharap ang suspect sa kasong 2 counts of rape na walang inirekomendang piyansa. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Subsuban. Mahigit 40,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang naharang sa ikinasang checkpoint operation ng mga otoridad sa Bukidnon. Narito ang tinutukan ni Patrolman Joel Subsuban. Naharang ng pulisya ang isang L3 vehicle na may lamang 40,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na pinaniniwalaang nagmula sa ibang bansa sa Purok Size Barangay, Palakapaw, Quezon, Bukidnon nito lamang Disyembre 27, 2023. Kinilala ni Police Colonel Jovet Il Kulaway, officer in charge ng Bukidnon Provincial Police Office, ang suspect na si Rami Castueras Takib, 43 years old, residente sa Barangay 3 sa Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na kahon ng smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 40,000 pesos at isang Mitsubishi L3 vehicle. Ang narestong suspect ay maharap sa kasong paglabag sa RA 8424 o Tax Reform Act of 1997. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Kulungan ngayon ang bagsak ng top 1 municipal most wanted person nang mahuli sa ikinasang manhunt operation ng mga tauhan ng Damolog PNP. Muling maghatid ng kanyang balita si Patrolman Joel Subsuban. Timbog ng Damulog Municipal Police Station ang top 1 most wanted person sa municipal level ng Damulog, Bukidnon nito lamang ika-27 ng Disyembre 2023. Kinilala ni Police Colonel Jovet L. Kulaway, officer in charge ng Bukidnon Police Provincial Office, ang suspect na si LD Gabia, 58 anyos, residente sa Purok 3 sa Barangay Makapari, Damulog, Bukidnon. Ayon kay Police Colonel Kulaway, naaresto ang suspect bandang alas 6:50 ng gabi sa pinagsanib na puwersa ng Damulog PNP bilang lead unit at Lantapan Municipal Police Station. Nahaharap ang suspect sa kasong murder at walang inirekomendang piyansa. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa iba pang aktibidad ng pambansang pulisya, isang mangrove tree planting activity ang isinagawa ng mga tauhan ng Regional Medical and Dental Unit 10 sa Misamis Oriental. Ito ay upang mas lalo pang mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Ang report mula kay Patrolman Joel Subsuban. Pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Medical and Dental Unit 10 ang isinagawang mangrove tree planting sa Barangay Bunbun Upul, Misamis Oriental nitong Disyembre 29, 2023. Ito ay inisyatibo ni Police Colonel Michelle Arban, Chief Regional Medical and Dental Unit 10 at alinsunod sa PNP Core Values na makakalikasan. Tinatayang nasa 100 mangrove tree ang naitanim ng mga naturang grupo. Layunin ng aktibidad na bigyang kahalagahan ng pagtulungan
ng pulisya at komunidad at protektahan at pagyamanin ang likas na yamang dagat. Mula dito sa Ilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos ay batiin natin ang ating mga viewers ng Happy New Year po sa inyo. Alam ko ay na-celebrate natin ang ating New Year ng matiwasay. Ayan, at sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Cordo Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.